Kamakailan lamang po ang ating current ombudsman ay nag-announce na sa mga darating na araw meron pong may issuean na warrants of arrest na mga iba po ay kasama pa natin sa kapulungan ito, Mr. President. Mr. President, may I ask whether the Office of the Ombudsman has the power to issue warrants of arrest? Ito ang inusisa ni Senador Rodante Marcoleta kay Ombudsman Crispin Remulla sa plenary debates ng Senado para sa budget ng Office of the Ombudsman sa susunod na taon. Kasunod dito ng pahayag ni Remulla na maaring sa December 15 ay mag-issue na ng warrant of arrest laban sa ilang personalidad na sangkot sa flood control scandal. Pinangalanan pa ni Remulla ang mga kasama sa maaaring ma-issuehan ng arrest warrant, kabilang na sina Senators Francis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Hindi pa ang ibig sabihin nito, pwede niyang i-preempt ang decision ng Sandigan Bayan or the RTCs because he's following a timeline. And the most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandigan Bayan. Just to make that timeline a reality. This is a very dangerous proposition, Mr. President. President, this is a indicative timeline. Meron ho kasing sinusundan ng ombudsman na timeline at base po doon sa mga nakita nilang ebidensya, nakita ho nilang mga krimen na ginawa po ng iba't ibang personalidad. Kaya po ito ay parte lang po ng kanilang timeline. At yun lang naman po yung inexplain ng kasalukuyang ombudsman, Mr. President. Direkta rin namang sumagot si Remulla sa media kaugnay ng issue. Kasi ako naman kasi, I just respond to questions. So next time, probably, we will try to be more conservative about this matter. Kasi nga, we try to calculate the time period involved in every stage of the proceeding, and those estimates are just guesstimates. They're not meant to influence anybody. Hindi ko po masakyan, from 168 million ay naging 1.5 billion po noong 2025, lumundag po ng mahigit 800%. Hindi po pwede sigurong gamiting katwiran dahil nga naglabasan ng flood control. Wala pa pong flood control scandal nung ito po'y mailatag. Yung kanilang original confidential funds was only 34 million. Dinagdagan po ng Kongreso. And ang konteksto naman ho doon, that time inimbestigahan po yung missing sabongero. Yung po yung pinaka high profile case at that time. May mga case build up na even before. Kaya ho, nag-request ho sila ng ganun amounts. Pero at this time, hindi na ho ganun kalaki yung kanilang inirequest.